ito, inspirasyon na buhay mo? Sabi ko nga po, sumulat ako hindi po para kilalanin ako, hindi po para ang pangalan ko, hindi po para purihin ako. Ang gusto ko lang po is to inspire people at makapagpasaya ng tao, katulad ng hangarin ng programa ninyo. Nakita mo kayo isang visually impaired person, wala kang mga paningin. Yes po. Paano mo na-appreciate ang showtime? Yung inyo pong mga boses na naglalagab lang. Kahit yung akin, Maricor. Talaga salita. Actually, kanina kasi dinigyan natin siya papalik, di ba? Sabi ko, si Kuya Quinto sa kaliwa, si Bong sa kanan, nasa gitna mo si Ann. Napangiti siya ng napakalaking itik nung narinig siya yung pangalan ni Ann. Marunong ako manta, di ba, Maricor? Paano mo nalalaman na yun pala yung gusto mong ituloy bilang sa theater, magkanta? Paano mo nalaman na yun pala yung gusto mong gawin? Siyempre po, yung mga naglalayon po na paunlarin palalo yung aking pong skills and talent, yung mga inspirations ko po, sila po yung nagsasabi sa akin at nagpapakita sa akin na ito yung mga bagay na kaya kong gawin. Maricor, sa gitna ng visually impaired ka, di ba? Sino nagtutulak sa'yo ng lakas ng loob para ituloy mo ang laban? Bakit napaka-talented mo, ang dami mong alam? Sino? Una po, si Lord Jesus Christ. Siya po yung nagbibigay sa akin ngayon ng positive outlook sa buhay ko. Siya po yung nagpapalakas sa akin. Siya po yung nagbibigay sa akin ng encouragement para po ituloy ko to in spite of my blind. At hindi lang yan, honor student pa siya, Kuya Kim. Di ba? Yung sa pag-aaral mo, Maricor, nagpunta ka ba sa isang ordinaryong eskwela o special na eskwela ang pinag-aralan mo para matugunan ang pangangailangan mo because you're visually impaired? Kasama ko po sa room yung mga sighted people. Ako lang po yung blind sa amin pong pangkat. Pero pinapakita ko pa rin po na sabi ko nga po, mata lang naman po yung nawala sa akin. Pero yung abilidad po na kaya kong ipakita at gusto kong i-prove sa kanila. Saan ka na ba nakapag-perform, Maricor? Nakapag-perform na po ako sa Japan. At sa Korea po. Maraya, no? Para po maipakita yung kultura ng Pilipinas. Ano yung mga ginagawa mo pag nandun? Kumakanta? Kumakanta, sumasayaw, nag-aak, tsaka po nagtatalk din po ng katulad nito. Sino kasama mo kapag umaalis ka sa bansa? Yung sa Japan po, yung Ambassadors of Life Blind Choral, at yung sa Korea naman po ay yung sa Earth Savers UNESCO Dream Ensemble na kung saan po binubuo ng mga taong may kapansanan at yung mga able bodies to show yung mga kaya po namin ipakita. Guys, alam niyo, nakita ko rin sa information na bigay sa ating kanina, si Maricor pala isang swimmer. Magaling din sa sports, bukod sa pagkanta at pagsayaw. Sa pag-swimming kasi, late ako natalo ng swimming eh. Importante dyan. Kaya kahapon ka na naglalaro ng gym. Ay, sa buwan. No sense of balance. Pag di ka nakakakita, napakahirap lumangoy. Sino nagturo sa ito? Oo nga, paano yun? Nagkaroon po ng training yung Parent Advocates for Visually Impaired Children. Kaugnay po ng Milo. Sila po yung nagbigay ng training sa amin para maipakita po na sa kabila na nga po ng blindness or kahit naman pong kapansanan ay kami po yung nakakalangoy. Galing! Galing, mahirap gawin yun. Napakahirap gawin yun. Congratulations. Ito naman, matanong natin a little bit more. Ano yung mga na-encounter mo na mga difficulties? Sabi ko nga po, marami pong napapansin na kapag sinabi po natin may kapansanan, ay kawawa naman. Tapos, may mga iba na worse pa kasi natatakot sila sa amin. Sabi ko nga po, hindi naman po kami nangangagat. Sabi
sabi ko nga po, kapansanan, kakulangan lang yan sa pangangatawan namin. Pero merong ability na binigay si Lord na kapalit yan. Alam mo, Maricor, ang sarap mong kausap dahil marami kami natututunan sa'yo. Ito lang, gusto ko lang maging light ng konti. Meron ka bang crush? Oo, yeah. Si, ano po, Si Yolo, o si John Lloyd, sino? Coco Martin. Kung isa sa amin mo kamahiyaan, sabihin mo na. Si Kuya Kim, buwapo sa personal niya. Si Bong din. Magaling kumanta yan si Bong. Ano ba? Kalat eh. Alam. Si Raya. Para sa'yo, yung crush na, yung ang ganda ng boses, Opo. yung parang naririnig mo, parang ang gwapo. Diba? Paano yun, yung crush na parang ang ganda ng boss. Ba't di ka maganda yung boses? I-modulate mo yung boses. Cheers! Tweaking talaga. Ikaw nga modulate mo yung voice mo. Alam mo, Maricor. Umiling na balik ko, huwag kang naiya. Sabihin mo lang, gusto nila ng crush mo. Halika. Pang-radyo yung sa'yo. si Coco Martin. Napakagaling na artista at napakagwapo, Yes. napakabait pa. Totoo yan. Nakakabilib mo yung confidence, yung positivity mo, Maricor. Nakaka-inspire ka. Sobrang, alam mo yun, I think lahat kami dito sa studio, nakaramdam kami ng happiness kasi nai-inspire kami sa kwento mo, yung outlook mo in life, yung how you look at things in a positive light na gusto mo masaya lang. Nakaka-inspire ka, Maricor. At proud din kami na meron kang isang #1 supporter. #1 fan Oo. sa At buhay. #1 fan ka rin. #1 fan mo rin siya. Ah! Ito po ang kanyang nanay, Mrs. Corazon Bo! Mami! Si Mami Corazon! Hi, Mami Cora. Welcome to the showtime. Huwag lang ni Maricor, mami ko. Iisa lang ang movies na mukha nyo. Talagang magkita kayo. Tsaka alam mo, Kuya, yung ganda ng blocking natin. Pag bata, dito nakaupo. Okay. Kasama ko. Hindi, kasi mas marami makakaintindihan tayo eh. Nagkakaintindihan. Ito lang, Mami. Ang tanong ko po sa inyo, gaano po kayo ka-proud kay Maricor? Very proud po kasi nga po, sa kabila po na visually impaired siya, marami po siyang achievements, yung mga nararating, yung mga hindi nararating ng iba, nararating ko dahil sa kanya. Kumbaga sa ganun. Yung mga places Yung mga lugar. Pero hindi, bukod po doon, yung talent po ni Maricor, eh, talagang pambabihira yun. Kung mga pinagsama-sama. Di ba? Umaano pa pala siya. Kung ano, yung asawa niya maagang lumatay. So, maaga kayo nabiyuda. Napakahirap po mag-support ng isang visually impaired child. Ano? Paano niyo po nagawa? Saan niyo po nakuha ang lakas na supportahan po si Maricor? sa kanya na rin po. Una po siyempre kay Lord, tapos sa kanya po dahil gusto ko po magkaroon po siya ng magandang future. Tapos nakikita ko naman po sa kanya na masikap siya, na matalino siya. Kaya doon ko kinukuha yung lakas na matulungan ko siya, masuportahan ko siya, na ma-achieve niya yung pangarap niya. Ano ho ba yung mga trials na pinagdaanan yung mga ina sa buhay ninyo? Una po, siyempre po yung financial. Nung pong wala pa po akong trabaho, tapos yung dalawa pong anak ko may asawa na, bali kami na lang pong dalawa. Dumating po sa punto na ultimo pa masahe namin sa pagpasok sa school. Hindi ko malaman kung saan ko kukunin, ganun. Dumating din sa punto na kumita lang ako, maglilinis ako ng mga rooms sa school.
Yun po yung time nung elementary days niya. Tapos pagdating po rin sa high school, dahil alam po nung SPED teacher niya yung kalagayan ng mag-ina, tinulungan niya po ako na mapasok dun sa kantin ng Ramon Magsaysay. At the same time, yung katrabaho ko, na-assist ko siya. Kaya lang po ito lang po, later lang po, after po nung interview namin dito sa Showtime, kinabukasan po dumating po yung balita na nilay-off na lang po ako. Ngayon po iniisip ko nga po yung darating na pasukan dahil 14 po siya. Ganun natin po kay Lord, pahala na po siya natin. I believe naman po that the Lord, hindi niya kayo papabayaan. It's so far, until this day, nandito lang si Papa Jesus. At naniniwala din ako sa lahat ng mga pagsubok na binibigay ni God, alam natin na kaya natin yung malagpasan. Kumbaga ano lang yan, kumbaga pagsubok, hindi nga, pasubok na. So, Mami, ito po, ano po ba ang gusto niyong sabihin sa may mga anak na visually impaired? Ano lang po, support ka po sa kanila. Supportan po natin sila kung ano man po yung mga gusto nila na marating. Huwag po natin sila ilimit sa na hindi mo kaya yan, ganito. Kung ano man po yung pangarap nila, supportan natin. Lagi lang po tayong gumabay. Kung ano rin po, wag lang pong puro kagandahan ng buhay yung ano natin sa kanila. Minsan din po kasi kailangan din po nilang dumanas ng kabiguan kung sakali man po may mga pagkabigo silang natatanggap. Dahil yun po yung nagiging daan para maging mas matatag sila para siyempre po darating po ang araw na wala na kami sa tabi nila. Tiyak po tayo na kaya na po nilang mabuhay. Si Maricor, ayaw mo raw tawagin kang handicap. At ang gusto mong tawag sa'yo ay handicapable. Paliwanag mo nga? Kasi po, sabi ko nga po, yung mga may kapansanan, meron man po kaming kakulangan, pero meron pong binigay na blessing or binigay na mas makakatulong pa sa amin para maipakita sa mga tao na hindi kami dapat kaawaan, kung hindi katulad na rin po nyo kami sa society ninyo na hindi po kami iba. Pantay-pantay lang tayo. Oo naman. Mami Cora, ano po ba ang kinabubuhay niyo ngayon? Sa ngayon nga po, wala nga po. Ano pong linya nyo? Ano pong klaseng trabaho pong ginagawa? Sa kantin po ako ng Ramon Magsaysay High School. Nagtitinda po. Mga luto na po galing sa... Mami Cora, magkano po ba ang nagagastos na pag-aaral po ng isang taon din sa Ramon Magsaysay? At sa public school, hindi po ba? Opo, wala naman pong bayad dahil public school po. Ang ano po yung pamasahe po namin araw-araw, yung baon niya, yung pagkain namin kasi yung dati pong routine, pag wala po akong trabaho, pag hinatid ko na po siya sa school, doon na po ako maghapon hanggang gabi. Kung ano man pong oras labas niya, halimbawa 3, 5, 6, gano'n. Kasi ang iniisip ko yung pamasahe, kung uuwi pa ako, pamasahe na... Sayang, doble pa yung gastos. Alam niya, Mami Cora, hinahangaan namin yung pagpapataguyod nyo para mabuhay po ang anak nyo. At dahil po dyan, ang Showtime po, may regalo sa inyo. Meron po kayong grocery package mula po sa Ultra Mega at isang food cart mula naman po sa Sweet Corner na panghabang buhay nyo po. Panghanap buhay nyo po. Ayan po. Ito po yun. Ayan, saka yung experience sa kapag. Ay, yung kasama pala. Ayan po, madam po yung negosyo. Sarili niyo pong negosyo po yan. At siguro pwede natin pakiusapan na naman magsaysay. Pwede yung
food cart. May pwesto, oo. Pwesto doon sa kapagsaysay. Correct. At the same time, si Mami, kasama pa rin si Maricor. Pakiusap po natin sa kapagsaysay, at pwede po natin mayagan po ito po kanyang food cart para magkaroon po ng hanap buhay. Hindi po po, she's proud of her. Ano ba masasabi niyo, ma'am? Thank you po sa Showtime. Thank you po. Ngayon pa lang po, answered prayer na po ako. Yun nga po. Sana po bago magpasukan, magkaroon po ako ng napagkakakitaan. Thank you po. Sa pamamagitan niyo po, binigay po ni God. So, a gift from God. Totoo yan, Maricor. It's a gift from God. Kami ay mga instrumento lamang na ginagamit, pati yung mga nagbigay ng ating mga panghanap buhay ninyo. At hindi lang yan, meron po kaming gift for you, Maricor. Isang micro-component naman ang regalo ng Showtime. Si Maricor, when you were asked kung meron ka bang hiling, bakit ito yung hiniling mo? Kasi po, alam ko, ito po yung makakatulong sa akin to enhance my talent. Ito po yung magagamit ko para makapag-practice. At ginagamit ko rin po siya sa school. Kasi po, kapag meron po kaming mga book report, nire-record po ng teacher ko sa school din. Sa house ko po pinag-aaralan. Eh ngayon po, sira po yung aking cassette, kaya wala po ako ng resource. Pero salamat po talaga. Alam mo, Maricar, talagang nakakatuwa yung ginawa mo. Kasi biruin mo ito pala yun para ma-enhance yung boses mo, yung talent mo. Si Ann kasi sa banyo lang na kumapag-practice siya. Ay, hindi po. Si Ann kasi ganun. Ma-enhance pa po yan. Okay, enhance mo. So guys, bago na ba natin itanong sa pagtanong, ano? Alam mo, marami kasi nagtatanong sa akin paano daw ba managinip ang isang visually impaired? Maricor, ano ang panaginip mo sa gabi? Kagabi po, nanaginip po ako ng isang napakagandang panaginip. Na sabi ko nga, Lord, matutupad na ito. Ang makita po ng mama ko, si Ann Curtis. Kasi po, kwento ko lang po, gabi po, every time po na may teleserye or may balita, kahit may babasahin siya sa akin na story or may papag-aaralan ako, ay, ganun, teka lang, ganun. So, Maricor, ano nakikita mo sa panaginip mo? Because you're visually impaired. Sobrang ano po. Anong na-visualize mo? Anong nakikita mo sa isip mo, sa panaginip mo? Pag nakikita mo, pag naisip mo si Ann Curtis? Maganda po. Tsaka sexy. At tsaka smiley face. Tsaka... Gaano kalaki yung smile niya? Pag nakakakita ako ng mga taong katulad ni Maricor at si Mama ko, sobrang napakalaki ng ngiti. Ikaw, Maricor, binuksan namin yung gift mo, para makita natin lahat kung gaano kaganda. Ayan. Pero may laman siya, hindi na siya bata. May laman siya. Alam mo, ang isa pang wish ko, Maricor, total, nabanggit mo ang crush mo, si Coco Martin. Sana kung nanonood si Coco Martin, sana makita ka niya ng personal. O kahit man lang ang isang date, di ba? O kaya kung meron ang galing kumanta si Coco Diba, halika, kausapin natin, napakabait mo. Maricor, ang dami mong na-inspire ngayon, sa ating interview sa'yo. Ano naman ang mensahe mo sa lahat ng mga people na nanonood sa'yo sa buong mundo ngayong Holy Monday, Maricor? Sa lahat po ng mga madlang people, at sa lahat po ng mga vloggers, Halika, vloggers, vloggers, Vloggers. at sa lahat ng mga may kapansanan, at sa lahat po ng sumusuporta sa Showtime. Una po sa lahat, maraming salamat po sa oportunidad na to share, para po maka-inspire at makapagpasaya ng tao. Salamat po sa hangarin ninyo na kahit sa sandaling panahon ay makapagpasaya po kayo ng mga tao. Salamat po sa mga host na sabi nga po natin, kung iniisip lang nila na trabaho to, hindi kasi andito yung puso nila, nararamdaman ko. And sa lahat po ng mga nanonood, sana po ay napukaw po yung mga puso ninyo.
Huwag po tayong susuko sa mga dagok na dumadating sa ating buhay. Huwag po tayong papadala. Pagsubok lamang po yan mula kay Lord. At sabi nga po, binigay yan sa'yo kasi may purpose. At sa mga nakakakita po, gamitin po natin yung mata natin sa tama. At sa kabila po ng mga kapansanan natin, huwag po nating tigilan to pursue our dreams. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. And just trust in the Lord. Ikaw, hindi ko lang nabukaw ang mga puso. Inubit mo pa dahil sa magandang expression mo. At ngayon sa kabila ng kanyang pagiging visually impaired, ipinakita sa atin ni Maricor kung gaano kaganda ang buhay. Ano pa man ang kalagayan natin, ano pa man ang hadlang, tuloy lang. Yes, that's right. And as I always say, dreams do come true. And she's all set to live her dreams today. Please welcome on the Showtime stage, Maricor Pot! Ng Boss Maricor. At ito pa, meron pang sorpresa ang Showtime sa iyo para sa edukasyon mo sa college next year. Na sana, Mami Cora, Maricor, sana makatulong sa inyo ang 100,000 pesos! Tulong ng Showtime po sa inyong pag-aaral. Ano yung gusto niyo pong sabihin? Mami Cora? Mami Cora, ano po? Mensahe po nyo. Salamat po, maraming salamat po, Lord! Salamat po! Salamat po, Showtime! Salamat. Thank you po sa lahat ng staff, sa lahat po ng host, thank you po. Salamat po sa mga sponsor po na ninyo na patuloy po sumusuporta sa mga taong katulad namin. Maraming salamat po. Ikaw naman, ang gusto ko sabihin? Ako pala. Just lang. Hindi ko po kasi nakita yung senyas. Ayun. Oo, may cue eh, kinugul. Sabi mo hindi ko nakita, malabo po kasi. Sense of humor ni Maricor. Ano pong gusto mong sabihin, Maricor? Isang message para po. Yun nga po, tulad po ng sinabi ko, huwag po tayong magpapadala sa pagsubok at always smile, have a faith in God, at kung ano man ang dumarating na opportunity, grab it. Grabe. Walang na. Napiling mo. Maricor, meron na bang nanliligaw siya? Wala po eh. Ngayon, napanood ka
West, pipila ang magliligaw sa iyo. Excited ka na ba mag-college, Maricar? At anong course ang kukunin mo? College ko lang. Gusto ko po sanang, kahit po sinasabi ng iba na imposible, mahirap gawin, gusto ko po sana mag-theater arts. Kuya Winston, nag-theater ka eh, di ba? Oo, sa CCP. Ano bang pwede mong mabigay na? Pwede kasi. Pwede ka sa theater. Alam mo? Pwede ka. Okay. At saka alam mo, Maricor, base sa nakikita ng buong mundo, ang ganda-ganda mo. Maricar, Mami Cora, maraming salamat po sa pag-share ng inyong napakaganda at sobrang nakaka-inspire na storya. Hindi lang sa amin dito sa studio, kundi sa buong mundo. We hope that you will never stop believing in the power of your dreams. Another inspiring story is up when we return here on Your show. Your Time.